elder ay nagsisigarilyo. At pag-fellowship, kumakain ng mga baboy, ng hipon. 1863 lang dumating yung health message. Tinanggap natin. At maraming mga elder ang nag-quit, mga pastor, dahil hindi nila malimutan na ang pagsisigarilyo sa kanilang buhay. So bakit nga ba hindi nagsisigarilyo ang mga Adventist? Ito po ang dahilan. Muna, ang reason bakit nagsisigarilyo, pagka pinipilit tayo ng kaibigan natin, tama? Sunod. Pero kung ordinaryo lang naman, hindi naman tayo mapipilit, diba? Sino ka ba? So therefore, may halaga. So nauna mo yung unang picture kanina, siguro ay crush niya, naninigarilyo. So nagsigarilyo na rin siya para nakatun siya. Dalawa na sila mag-yosi. Okay, sunod sis. Tapos, napabarkada ka, akala mo mga walang bisyo, napunta kayo sa lugar walang mga magulang, at nagkayayaan na mag-yosi. Yan, peer pressure, pagtawagin. Pag ikaw naman sumama, sabihin mo, teka lang, paalam muna ako sa nanay ko kung pwede ba ako magsigarilyo. Siyempre, pagtatawanan ka, di ba? Hindi ka na belong sa group. Kaya ang sabi ng Bible, sa 1 Corinthians 15:33, do not be misled, bad company corrupts good character. Ipili kayo ng kaibigan. Huwag kayo basta-basta sasama. Alamin nyo ang kanilang mga bisyo, alamin nyo ang kanilang gawain, dahil sad-free dapat tayo, no? So, the desire to appear cool, sexy, sophisticated, ito yung pinapakita ng mga naninigarilyo. Bad boy. Dapat macho. May dating. Diba? Ako yung siga. At itong paninigarilyo na ito, parang isa kang mysterious person. Parang nagpapakita ka ng combo sa amin. Hindi ako kayang pigilan ng aking mga magulang. O kaya, naninigarilyo ka kasi ikaw ay curious. Ano bang lasa ng pilit? Anong lasa ng Marlboro? Iba kaya ang lasa ng Coke? Ano pa ba yung mga sigarilyo dyan, no? Magkakaiba ba sila ng lasa? O kaya, ginagaya yung magulang. Tagasindi ng sigarilyo ng nanay at saka ng tatay. O kaya ay impluensya ng mga advertising. Diba? Yung talent nila ng pagpapakawala ng mga usok sa kanilang mga ilong, sa kanilang mga bibig. Diba? Parang ang cool, gumagawa ng usok. Bigyan ko kaya si crush ng puso. Diba? Baka mainam sa akin, tapos may tutusok pang gano'n, no? Diba? Parang Cupido. Kaya ang commercial, talaga ay naggagastos sila ng napakalaking halaga, milyon, para lang maipalabas ito sa television. Parang ang cool, di ba? Ito mga dahilan. Sabi nga, length and coolness come together. Parang malamig sa bibig pagka ikaw ay naninigarilyo. Ano mga dahilan nila? Ito yun. Mint flavor, mabango sa bibig. Mint kasi flavor niya, galing sa halaman. Ano pa? 100% vegetarian. Di ba? Ano pa? Good taste. Yan ang mga commercial nila. Kaya ang paninigarilyo ay swak. At isa pa, ano? Pag bumili ka, inihulog mo, nakalagay yung pangalan mo, meron kang 1 million. Yearly yan. No? Sumali kami dati nung sa ganyan. So yung PIDEA, nakakita sila ng nagda-drugs. Sabi dito, yung tobacco o cigarette is a gateway sa pagdodroga. Kapag ka ikaw ay naninigarilyo, yan ay gateway. Ibig sabihin ng gateway, daanan na, hintuan na, papunta sa pagdodroga. Kaya sinunog nila ang marijuana nung sila ay nakakuha. Anong nangyari? Hindi ko lang alam kung anong nangyari dyan, no? Libre. No? Sangayon sa survey, ang mga gumagamit ng illicit drugs o yung mga pinagbabawal na gamagaya ng shabu, cocaine, codeine, ay 95% nanigarilyo. Pero meron naman gumagamit din, 27% lang, hindi sila daw nagsigarilyo pero nag-drugs daw sila. Okay? Sangayon ko sa pag-aaral, yung gumagamit ng marijuana, 94%,
naninigarilyo o nakatikim ng sigarilyo? 20%. Sunod, yung cocaine, 49%, naninigarilyo, 5% hindi. Sunod, yung pag-inom ng alak, 18% and 1.7% hindi nagsisigarilyo. Meaning, sa mga naninigarilyo na ito, sa mga smokers, yung 95, 94, 49, sila na yung papunta doon sa mas malalang mga bisyo. Kaya, kinakailangan nating putulin ang kanilang mga ginagawa. O lalo na yung heavy drinking. Sila lalo na ay mga smokers talaga. Magkasama yan alak at sigarilyo. Pag may alak, may balak. Pag si sigarilyo pangit hindi ko nasasabihin. English, pero pangit. Ano ba ang content na to? Bakit sila na-addict sa sigarilyo? Hindi naman to pinagbabawal o hinuhuli ng pulis, di ba? O bakit to naka-addict? Kasi yung tabako ay meron tong nakaka-addict na content. Ang tawag dito ay nicotine. Okay? Itong nicotine, pag atin itong sinitsik, hinit-hit, diretso to pasok sa blood, papunta doon sa utak. Ano mangyayari sa utak? And the bloodstream reaches the brain within the seconds. Seconds lang. Napakabilis. Sige. Yung isa. Yan. So pagka tumama ito sa utak, meron tayo diyang nerve, no? Na naglalabas ng dopamine. At ang dopamine ito nagsasabi na this is your reward sa paggawa mong ito. Di ba? Kaya pagkakain nila, sigarilyo, lalabas muna ako, yosin muna. Kasi parang reward nila. Nagtrabaho, kumain, magpapahinga, maninigarilyo. Bago matulog, maninigarilyo. Pagkagising, maninigarilyo. Bago manligaw, maninigarilyo. Pagkatapos sa school, maninigarilyo. Bago magsimba, sigarilyo. Papatay sa gate ng simbahan nila. Di ba? Kilala niyo yun. Ang tawag dito ay pleasure and reward. Kaya sila ay parang nakaka-addict dahil sa associated ang pag-smoke dito sa brain dahil sa reward na sinasabi ng dopamine, ulitin mo ulit yung ginawa mo. Nagtrabaho ka Hindi naman pera yan ng nanay-tatay mo Sweldo mo yan. O, sino bang nagbabawal sa'yo? Bili ka. Nasa tamang edad ka naman Ayan, yun yung pleasure and reward. So itong nicotine na to na intake, may tinatawag sa brain natin na reward or aversion. Itong brain natin nagsasabi na kontra ba to o masarap ba to? Ayun, ang nagsasabi. So sabi ay reward, masarap daw. Sige sis. Parang isang bell. Pag nakarinig ang bata ng bell sa kalsada, anong iniisip niya? Tama. So mami, pabiling ice cream. Kasi associated yung tunog sa ating brain. Kaya yung mga ice cream, meron niyang bell that is psychological. Pinalitan ngayon, dahil wala nang gaanong bell, yung tan 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 tan. Kaya yung mga business-minded na person, naghahanap sila ng mga nag-a-associate sa iyong brain nang sa ganon, hindi na malimutan, simula nung bata ka ang pagtanda mo, naka-implant na yan. Addiction ang tawag doon. Kasi pag narinig nila yon, matamis. Naglalabas ng dopamine, reward. Diba? Pag mabait ka, bilang kitang ice cream, reward. Ganun yung nicotine. Kaya nakaka-addict talaga, pati yung Coke. Diba? Nakaka-addict yan. Matamis. An example of how rewards can be deceptive. Hindi lahat ng reward ay galing sa Panginoon. Kagaya sabi, binulungan ni Satan si Jesus Christ, sabi niya, sa Matthew 4, 8 and 10, ang sabi niya, sa third temptation, worship me in exchange of worldly power. I have a reward. Worship mo lang ako. Sabi ni God, ni Jesus, only you will worship God. Ay, natalo. Ikalawang content ng cigarette ay ang tar. Ano itong tar? Itong matindi itong nicotine na ito, itong laman niya, tabako na to, pag piniga mo yan, may katas yan. Tar, ang katas. Ano yung tar? Sige sis. Thousands of chemicals. So meron lang akong 12 ata ang aking ginawa dito. Okay, sis. Ang una, ang carcinogens, cancer-causing substances. Napakadelikado na ito. So carcinogen na to, once tumikit ito sa ating katawan, talagang magkukos siya ng matinding substance na nakaka-cancer. Matindi yan, no? Nag-crusade kami dati, Voice of Youth. Yung
sigarilyo, tinunaw namin sa tubig, sa baso. Tapos kumuha kami pa-inject, may palaka sa gilid, kinuha, in-inject, patay yung palaka. On the spot. Dahil sa term na yan, sa carcinogen na yan. Nagalit yung isang nakikinig. Bakit niya po ito ginagawa? Di ba bawal pumatay? Di ba? So, ating issue yun. Ibang voice of it naman, kumuha ng manok. Manok talaga, isang injection lang ha, sa tinunaw, ay, kisay ang manok talaga. Oh, talagang patay. Tayo kasi, ginawa tayo ng Diyos, ang ating katawan ay may immune system, may mga sundalo, ika nga, kaya tayo ay buhay pa. Pero yung cancer cell, hindi na matanggal yan, tuloy-tuloy na yan, carcinogen. Saan ginagamit ang carcinogen? Sa pesticides, ano pa? Sa highly spicy food, nakukuha sa tobacco, sa paint, sa mga viruses, diyan galing. At lalong higit sa paninigarilyo. Meron din content ito na benzene. Ano yung benzene? Saan ginagamit yung benzene? Sa paggawa ng plastic, ng nylon, petroleum, tsaka additive sa gasolina para mas effective. Meron din siyang formaldehyde from the word formalin. Okay? Ginagamit dito sa patay para ma-preserve. So pag naninigarilyo ka, pampahaba ito pastor ng buhay, ma-preserve ang aking buhay. Yan ang mga rason nila, mga philosophy yung mga yan eh. Sige, sis. Meron din siyang arsenic. Ito yung poison. Oh? Sige, sis. Ito yung pang-preserve ng kahoy. Kita nyo? Another preservative, pastor. Arsenic, ginagamit din siya sa pesticides and herbicides. Ito yung nakalimutan nila. Lason ito na panglinis sa CR o kaya ay pang ano ng halaman, pagpatay ng mga insekto. Ang arsenic ay ginagamit din sa pampatigas ng mga bakal, ng mga alloy. Ang arsenic ay ginagawa din sa paggawa ng salamin. Imagine mo yan kung ano na pinapasok sa katawan ng chemical at semiconductors sa computer. Okay? Yes, yes, tuloy. Meron dito content na polycyclic aromatic hydrocarbons. Aromatic, no? Parang aromatic. Mabango. Pagbihira. Makukuha mo pala ito sa putok ng bulkan, sa tambucho ng sasakyan, tsaka sa kumpanya, at sa sigarilyo. Apat lang. Ano yung pinahayaan natin na pumasok sa atin? Sigarilyo. May bayad pa? No. Hindi libre. Yes, sis. Meron din siyang content na carbon monoxide. Ano ito? Nagpipigil ito para makahinga tayo ng oxygen ng mas maayos. Kaya yung mga naninigarilyo, talagang hirap huminga. Saksi ako dyan, yung tatay ko. Matinding manigarilyo yan, kakakaya. Akit kami yung bundok dito sa lilim. Talagang hinihinga doon siya kasi yung kanyang mga liver, mga lungs, marami ng carbon monoxide. Ano, saan ginagamit ang carbon monoxide? Sa petrol din, saka sa diesel. Meron ditong content ng ammonia. Saan ginagamit yung ammonia? Yan. Ayaw to ng mga kabataan, Joy. Takot sila dyan. Meron din ditong acetone. Saan ginagamit acetone? Panlinis sa mga nail polish. Sunod, meron siyang cyanide. Saan ginagamit ito? Paggawa ng mga gera. Ginamit ko sa Iraq War. Ang daming namatay, mga kapatid, dahil sa cyanide nito. Nag-content din siya ng cadmium tsaka ng lead. Okay? Ang cadmium at lead ginagamit sa paggawa ng battery at paggawa ng bala ng baril. 8 million tobacco related deaths per year, sabi ng World Health Organization. At kung ito total ito, sa buong kasaysayan, mas marami napatay ang sigarilyo kaysa sa nuclear weapon. Kaya pagsamahin mo na yung World War I at World War II, mas maraming patay sa sigarilyo. Kaya hindi na kailangan ng gera para maraming mamatay. Dahil 8 million yearly pinapabayaan ng ating gobyerno na mamatay ang ating mga mamamayan dahil sa paninigarilyo. So 15 deaths per minute. Nakailang minuto na ako nagsasalita. Ilan na patay? Kita nyo, dami namatay na. Sunod. Sabi ng DOH, 177 billion na kanilang ginagastos dito sa Pilipinas dahil para lang gamutin ang may mga sakit na related sa paninigarilyo. Sabi nila, may kita naman sa sigarilyo. Magkano kita? 83 billion lang.
sa tax. Oh. Eh paano na yan? Mas malaki ang lugi kesa sa ganansya. Ikaw ba'y magbi-business ng lugi ka? Di ba hindi? So one cigarette can reduce your lifespan about 11 minutes ang maubos mo. Kada isang higpit mo ng isang yosi, naubos mo yan, 11 minutes ang nabawas sa buhay mo na sana kasama mo pa yung jowa mo. 11 minutes na yun, no? Matagal-tagal na rin yun, no? Na kinikilig ka, di ba? Ang human artery ay matindi yung cholesterol na plaque. Ika nga, may cavities, kung sa bagas ng ngipin, may plaque. Ay gawa sa sigarilyo kasi nagkakaroon ng aneurysm. Nagbabara yung mga ugat dahil sa pag-smoke na yan, no? Fractured artery. Kilala nyo to. Sabi nila, namatay daw ito sa aneurysm. Sabi ng iba, hindi. Ano ba yung aneurysm? Sumikat dito, di ba? Yan yung mga nangamatay sa aneurysm. Kung kilala nyo itong mga ito. Meron ding Berger and Raynaud disease na makukuha, pangingitim ng mga kamay, mga paa, psoriasis. Yan, ganyan ang nangyayari. Kaya yung mga kuko ng mga naninigarilyo ay talagang nangangingitim na, no? Meron din mga heart diseases, and then stroke 2 and 4 times, mas madami. And meron din malapit ito, leukemia, malala sa dugo ang nagagawa ng sigarilyo. Yan. Kilala niyo to? Namatay sa chronic bronchitis. Hindi kinaya ng kanyang anting-anting. Sa bala, buhay siya. Sa babae, buhay. Sa kung ano ang anting-anting niya, pero sa sigarilyo, walang sinasalo. Matindi ang sigarilyo. Binutas yung kanyang ganito, may battery pag nagsasalita, parang robot. Diba? Sa pagbubuntis, pagka ikaw ay buntis, naninigarilyo ka, matindi ang epekto sa baby. Hindi talaga ang epekto. Sunod sis. Karamihan ng sunog sa tondo, sabi na iwanan ang hindi ka sila yung sigarilyo, nagiinuman, nabatong ang okay, may kinalaman talaga sa pag-iinom tsaka paninigarilyo, di ba? Ito yung may emphysema, ito yung normal na lungs natin. Marami ng butas, marami ng sira kapag ka naninigarilyo. Ang second-hand smoke ay nakamamatay. Mas matindi pa ang second-hand smoke. Yung kanina, puro yun sa direct smoking pero yung second-hand, mas matindi yung sanhi. Kaya dapat tayo mabother. Tayo, lalakad tayo sa kalsada. Daming naninigarilyo, di ba? Di ba yun mamamatay tao? Sabi ng Bible ay huwag kang papatay. Pinapatay natin yung mga kapitbahay natin, ating mga sarili pag tayo naninigarilyo. Kasalanan yun sa Panginoong Diyos. So, Pastor, ang hirap tigilan. Talagang buhay ko na to eh. Ang hirap tigilan ng paninigarilyo. So, sa aking pagwawakas, sabi dito, there is power in getting connected with one another. Sa ating church life, makatutulong ito. Bakit? Hindi ka maninigarilyo sa harap nila. Pero pag uwi mo ng bahay, di ba? Tira ka, inom ka. Pero pagka nandiyan ka sa church, hindi ka gagawa kasi nakakahiya. So malaking tulong. At least, hipokrito ka, di ba? Kahit pa paano, meron kang katinuan ng konti. Di ba? That's not enough. Yung kaibigan, yung jowa, yung family, is not enough for you to stop smoking and drinking. What's the next source? John 15:5, apart from me, you can do nothing. Apart from me, you can do nothing. Ako'y nagmamaskara sa health. Ang programa ng tungkol sa panigarilyo, na-lecture ko na ito sa mga co-pastors ko, tsaka sa mga health students. Sabi nila ay, Pastor, anong gagawin mo para matigil ang kanilang paninigarilyo? Sabi ko, ipakilala si Kristo. Sabi ng teacher ko, stop. Huwag ka muna magpastor pag MPH ka. Dapat ay community servant ka. Psychological tapos magkaroon ka ng counseling. Sabi ko, hindi po yan effective. Talaga dapat ipakilala mo si Kristo para matigil yung kanyang paninigarilyo at saka yung kanyang pag-inom. Maaari kang huminto ng paninigarilyo at ng pag-inom pero hindi ka ligtas. My purpose is to save the soul.
Maraming mga taong hindi naninigarilyo, diretso sa impyerno. So that's not the end of this lecture. Dapat ipakilala natin si Kristo, the true source of strength. Without me, you can do nothing. Sabi ni Christ, but with me, you can do all things. I can give you strength. Amen?